Good morning. It's great to see smiling faces and comfortable na comfort ng Panginoon dahil tayo ay sumamba. Kayo po ba ay nakasamba sa Panginoon Diyos sa umagang ito? Yan, pakipalakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. And by the way, bago po tayo magpatuloy, regarding the Capiz mission, kung sino po sa inyo ay you have the heart to support the mission, mamaya po pagkatapos po ng ating worship service, mangyari lamang, punta po kayo sa likod, and then you can inquire how can we extend our help and support to this mission. Amen po ba yan? Kayo po ba ay na-bless sa umagang ito? Praise the Lord. And are you ready for the Word of God? Kung kayo po ay excited, ako rin po excited sa salita ng Panginoon Diyos. By the way, pwede po ba sa umagang ito, may pahuhulaan lang po ako sa inyong quotation. If you can guess what the missing word is in this quotation. A blank is a treasure more precious than gold, for love shared is priceless and never grows old. Ano po kaya yon? May extra rice. Okay. Ano po, may naririnig ako dito. Huwag niyo sabihin mamaya, A friend is a treasure. Tama ba hula niyo? A friend is a treasure more precious than gold, for love shared is priceless and never grows old. Yung gandang quotation. Abi daw po, yung kaibigan, ito daw ay more precious than gold. Kasama mo ba ang iyong kaibigan ngayon? It's more precious than gold. Why? Because you share your time with him. You share your talent with him. You live life together. Ibig sabihin yan, yung kaibigan mo, close na close mo, you spend more time para mas makilala mo siya. Sino ba dito ang kaibigan, ang kanyang anak? Okay, if your parents, yan. Sino ba dito ang my best friend? Mga BFF. O sino dito ang kaibigan ng kanyang asawa? Parang walang nagtataas. Ang biyanan. Sino ang kaibigan ng biyanan? Natatawa po tayo. Why? Bakit ko po ito nasasabi? Because when you are with your friend, napakagaang na mag-spend ng time with your friend. Tama po ba? Kasama mo siya, you share things in common, you live life together. Kung ano man ng differences, ito po ay madaling na pag-aayos. Ibig sabihin, quality ang ating nagiging oras. Ito po ay dadalhin ko kapag meron kang quality time with your friend, you share things in common. Ang tawag po dito ay, fellowship. Amen po ba? Tama po ba? Maganda ang fellowship. Alam niyo po, maraming paraan ng pakikipag-fellowship. Kami po sa aming pong ministeryo, we have fellowship with the pastors, the leaders of the church, the workers of the church. May mga fellowship po yan kahit po sa labas. Yung mga dinadala po natin dito sa simbahan, we have fellowship. At alam niyo po, last Friday, I had the chance to have fellowship with the doctors of Church of God. Ayan. Ginather po namin ito. Ito po ay fellowship ng mga doktor. At para po sa akin, aminin ko po, ito ay first time ko na maka-fellowship ang mga doktor. Ayan. Purely doctors. Siyempre, paano ko i-exercise ang fellowship sa mga doktor na ito? Hindi naman ako doktor. Itsura pa lang. Hindi naman ako doktor. Sasabi ko, ganito na lang. Kayo, you play doctor, I will play patient. Ako ang pasyente ninyo. So magtatanong ako, sasagot kayo. Magandang fellowship. Ano po? Pero in the fellowship, kailangan ma-exercise natin yung sharing things in common. Ayan. Ano ba ang common na pwede naming pagsaluhan, na pwede naming pag-usapan, na pwede naming pagbidahan? Alam niyo po, ito po ang na-discover ko sa mga doktor. Ayan po, mga doktor. Ito pala ang kanilang mga hilig. Okay? Yan. Diyan kami nagkaintindihan. Ayan. Dito gumanda ang aming mga usapan. At ito po ang na-discover ko, no, yung mga doktor po, kasama na rin ako, lahat po kami pag kumanta may tono. May tono. Iba-iba nga lang. Iba-iba nga lang po ang tono. But what is the point? Pagkatapos po nung aming pagkakantahan, I thought it was just only that singing, mga singing lamang. Pero pagkatapos po yun, magaang na ang puso. Alam niyo po ang nangyari? Naglapatan ng puso. Nagbukasan ng puso. Ibig sabihin, ito pala yung fellowship. When you share things in common, okay, at naglapat ang inyong puso, ibig sabihin nawawala ang mga barrier.
Tama po ba? Nawawala ang mga hadlang. Nawawala ang mga pader. That is why, after that fellowship, umuwi po kaming lahat na masasaya. Amen po ba yun? Alam niyo po, minsan sa isang fellowship, meron po nagtanong sa akin, Pastor, ano ba kung kukunin ka ni Lord? Ayan, kung kukunin ka ni Lord, ano ba ang gusto mong event? Paano mo ba gustong kunin ni Lord? Merong isang nag-isip, sabi niya, ako gusto ko ganito ang mangyari sa akin. Yung habang ginagawa ko yung bagay na gustong-gusto ko, kukunin na ako ni Lord. Ano yun? Ang hilig po niya kasi ay mag-basketball, ganyan. Gusto ko ganun. Nangyari po sa amin minsan, habang nagba-basketball doon sa likuran ko, merong bumagsak na lang. Bumagsak na lang, and then after 1 or 2 minutes, dinala sa ospital, he is already with the Lord. Sabi niya, gusto ko ganun. Meron naman isang nagsabi, gusto ko ganito. Gusto ko yung kagaya nung nangyari sa isang kakilala kong manggagawa na pagkatapos po niyang magbasa ng salita ng Diyos, before preaching, nagbasa po siya ng quote from the verse, from the Word of God. Sabi niya, pagkatapos noon, unti-unti na po siyang tumumba. May ganun. Actually, nangyari po yun. Parang yung gagawin ko mamaya, magbabasa ako ng verse. Ngayon, may kinalaman po ito sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Bakit po? Ito po ang aking napagtanto. When I will be going with the Lord, gusto ko ka-fellowship ko si Lord. Diba? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo hanggang sa kahuli-huling sandali ng buhay, ka-fellowship mo si Lord? Amen po ba yun? So, what is fellowship? Bago po tayo magpakalayo-layo, let me describe to you what fellowship is. Okay? Fellowship in Greek, it means koinonia. Ayan. Koinonia, which means communion, which means joint participation, or sharing things in common. Yun po pala ang ibig sabihin ng fellowship. You have fellowship, communion, common. There is joint participation. Nagpa-participate ang mga tao because you share things in common. Hindi pahirapan, nagpa-participate and you share things in common. Ibig pong sabihin, you are doing things in common, and in what I can call it, you are doing life together. Okay? You are doing life together. Ito po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ano ba yung kung fellowship kaya sa Panginoon? Pwede ba yun? Can I exercise this fellowship with the Lord? How beautiful it is to have fellowship with the Lord. Gusto kong alamin yun. Gusto ba nating alamin yun? Praise the Lord. And we will be learning from the word of the Lord. Let me entitle the message for this morning, The Beauty of Fellowship with God. Amen po ba yun? The beauty. How beautiful it is. Ano ba ang nararanasan ko? Baka hindi ko alam, ito na pala yung dinadanas ko, ito pala yung pinagdaraanan ko. That's why I am here, and we will learn more about this fellowship. Ang ating pong pag-uusapan will be coming from the verse in 1 John chapter 1, verse 1 to 4. And as we are looking at it in our gadget, let me invite you in a very short prayer. Father God, salamat po ng marami sa umagang ito for once again, you are giving us this privilege to be with you, Lord God, that you are staying in our midst. Salamat, Panginoon Diyos, today, wala pong hadlang upang makapakinig kami sa inyo, Lord God. Open our hearts and open our minds, Lord God, so that we can clearly hear your message and we can feel your presence this morning, Panginoon. Baguhin mo ang puso ng bawat isa as we learn from your words. Salamat, Panginoon Diyos. Ibinabalik namin sa iyo buong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Lord. So, sabay-sabay po nating basahin. Hayaan niyo po, basahin ko ito sa inyo. Buhayin natin ang verse na ito as how John might say it to you. In 1 John chapter 1 verse 1, sabi dito, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen, bear witness, and declare to you that
eternal life which was with the Father and was manifested to us. In verse 3, that which we have seen and heard, we declare to you, that you may also have fellowship with us. Parang paulit-ulit, ano? And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And in verse 4 it says, and these things we write to you, that your joy may be full. Siguro sa unang observation po natin, parang paulit-ulit yata sinasabi ni John. Ano po? Tama naman. In verse 1 and verse 2 and verse 3, sinasabi, that which we have seen, we have heard, we have experienced, we have handled. In verse 2, we have seen, and we bear witness. In verse 3, ganun na naman, we have seen, we have heard, and we declare. Kapag paulit-ulit, ano kaya ibig sabihin nun? Tapos sinabi niya, that our fellowship is with the Father and His Son. Di ba? Our fellowship is with the Father and His Son. Yung fellowship na yun na naranasan namin. He was witness. Okay? Si John, he was the witness during the time that kinausap siya ng Panginoon Diyos, and then he became an apostle hanggang sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At sabi niya, hanggang sa ngayon, I am still in fellowship with the Father. Sabi niya. Nung mga time na ito po, mga kapatid, there was a growing religion nung time na yon. Maybe John was already in his 90s or 100 years old. Okay? He was already at the end point of his life. And he was already in prison that time. At sumusulat siya po sa mga mananampalataya. Kanya pong sinasabi, ito ang aking nakita. Ito ang aking narinig. Ito ang aking namalas at aking naramdaman na ang Diyos na buhay ay ka-fellowship ko ngayon. Sinasabi niya, kasama ko ang Panginoon Diyos. Kaya nga ito ay pinapamalita ko sa inyo. I am encouraging you today that you too can have the best fellowship on earth, which is the fellowship with the Lord. Amen po ba? Kung tayo po ngayon handang makinig sa Panginoon Diyos, tayo ay nakikinig sa Panginoon Diyos, sinasabi niya, this is my desire that I have fellowship with you. Amen po ba yun? Hallelujah. Sabi nga po ni David in Psalm chapter 27, one thing I desire of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So pag-aaralan po natin dito, what is fellowship with God? What is fellowship with God? Number one, ano ba ang katangian ng fellowship na ito? This fellowship is unique. Okay, the fellowship we have with the Lord is unique. Sabi po dito, in John chapter 1 verse 3, that we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us, and truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Itong sinasabi niya, na-witness ko ito. Naka-fellowship ko, nakasama ko. And right now, I am still in fellowship with the Father. Okay? I am still with the fellowship with the Father. Alam niyo, paano ba yun nangyari yung fellowship na yon? At akin pong napagtanto, noong pa mang creation, noong pa mang nilikha ng Panginoon at ang langit at lupa, when He created Adam and Eve, there was good fellowship with God and man. Amen po ba yun? Maganda ang fellowship ng Diyos sa tao. The Lord placed Adam and Eve in the Garden of Eden. So, gawin nyo lahat yan. You can multiply, you can cultivate the land. Pagpapalain ko kayo. Maybe when God is there and even God is not there. Maring nakikita o hindi nakikita, nag-e-enjoy itong dalawang ito. Pero, nung dumating ang kasalanan, okay, when sin entered, nahiwalay ang tao sa Diyos. Nahiwalay ang tao sa Diyos. Alam niyo, ito po ang malungkot. Kapag
iisipin natin ang buhay na hiwalay sa Panginoon Diyos, ito po ang masaklap na mangyayari sa buhay. Amen po ba yun? And this is what happened when man sinned. Okay? Because of sin, man is separated from God. Alam niyo mga kapatid, nalulungkot din ng Panginoon Diyos kapag ang tao ay malayo sa Diyos. That is why He is doing everything para po manumbalik ang relasyon ng Diyos sa tao. Until 2,000 years ago, God gave His only Son, Jesus Christ, to die on the cross for all our sins. Okay, God gave Jesus to die on the cross to pay for our sins. Sabi niya, gusto kong mawala ang kasalanan na yan. Ito na lang iaalay ko ang sarili kong anak. And whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. And because of that, and if you have Jesus as your personal Lord and Savior, today, you have a personal relationship with the Lord. Amen po ba yun? Ang sino mang tumanggap sa Panginoon, sige, palakpakan natin ng Lord. And right now, nasabi ng Panginoon, wow, magandang fellowship na to. Nagsisimula tayo ng isang magandang fellowship. And what can we learn from that? When we have the right relationship with the Lord, nakikipag-fellowship na tayo sa Panginoon Diyos, we can have access on all the things. Diba? We can have access on all the things. Pero sasabihin ng iba, paano yan? Si John lang ang nakakita. Kami hindi naman namin nakita. Si John lang ang nakakita. Oo nga no, paano nga yun? Paano ba yung sinasabi niyang fellowship? Alam niyo po, during the resurrection, nagpakita ang Panginoong Jesus sa mga apostles. Nagpakita si Jesus sa mga apostles, pero wala doon si Thomas. Wala doon si Thomas. Ngayon sabi ni Thomas, kailangan makita ko siya. Kailangan mahawakan kong muli para ako'y maniwala. Tama naman. May mga taong ganon. To see is to believe. That is why when Thomas met Jesus, sabi dito, Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Amen po ba yun? Sabi nga kahit hindi mo nakikita, basta't ikay nananampalataya, kasama mo ang Panginoon Diyos. Amen po ba yun? When 2 or 3, sige, palakpakan natin ng Diyos. When 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of us. Kaya ngayon, mapalad ka kasi kasama natin ng Panginoon Diyos. Amen po ba yun? Ano pa? What are the benefits of it? When we have fellowship with the Lord, when we have the right relationship with the Lord, alam nyo, you can get access in everything in heaven. Alam nyo po ba yun? You have access in His mercy. We have access in His grace. We have access in His forgiveness. We have access in His provision according to His riches and glory. Saan pa tayo? We already have access in His forgiveness. And at isa pa, we have access in His name. Yung pangalan na ikinabit po sa ating lahat, this is very powerful that in the name of Jesus, every knee shall bow. Every knee shall bow, even the demons will tremble. Kahit mga inaalihan ng masasamang espiritu, ito ay kayang palayasin. I remember 2 Saturdays ago, while there was an Excel service in this place, there was a highest praise, nagwo-worship ang mga tao, the choir and the congregation. Meron pong isang nagmanifest ng demon possession. Siya po ay nagtatakip ng kanyang tenga, nagsisisigaw. Okay? And he was down there on the floor, nag-i-struggle. At nakita ko po maraming mga leaders na naglilay hands sa kanya. Maraming mga leaders ang nagpe-pray para sa kanya, nagka-cast out, and everybody was shouting one name. Everybody was shouting one name, Jesus! Jesus! In the name of Jesus, get out of this body! Alam nyo, wala pang 30 seconds. Yung taong yun na nag-i-struggle, gustong palayasin ang masamang espiritu, wala pang 30 seconds, mga kapatid. This person, unti-unting nanghina, and then his mouth which has been locked, sinabi niya ang pangalang, Jesus! Jesus! And all of the sudden, after 30 seconds, nakalaya na itong taong ito. What's my point? Sa pangalan ni Jesus, walang kapangyarihan ang kahit sino. Amen po ba yun? Hallelujah. We can have access in His name. Why? In Ephesians chapter 2, verse 19, it says, Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God.
Hallelujah. Ito po ang nangyayari when we have the fellowship with God. Tuloy-tuloy po tayo. What else? Fellowship with God is molding us for His glory. Fellowship with God is molding us for His glory. Paanong nangyari ito sa buhay ni John na siyang sumusulat ng 1 John chapter 1? Okay? Paano pong nangyaring ito? Alam niyo po ba si John, hindi yung John ngayon na sumusulat nito. Before, ito po ang kanyang ugali, yung masyadong mainitin ng ulo. Mainitin ng ulo, laging nagpupursige, laging padalos-dalos. Kaya nga siya pinangalanan ng Panginoong Jesus. Sabi po dito in Mark chapter 3 verse 17, James, son of Zebedee, and John, the brother of James, si John, to whom he gave the name Boanerges. Boanerges, which means sons of thunder. Ito pala ang pangalan ni John, ito pala ang bansag sa kanya ni Kristo. Binansagan niyang anak ng kukulog. Tama ba ang Tagalog ko? Anak ng kulog. Tinatranslate ko lang po, sons of thunder. Meron ba sa inyong natawag ng anak ng kulog? Tinignan ko lang po sa dictionary, yung Boanerges, it means very impulsive. Mainitin ng ulo, padalos-dalos. If I may use the term, parang laging atat. Ganyan ang kanyang ugali. There was one time sa Bible na dumadaan ang Panginoong Jesus, napadaan sila sa Samaria, and when the Samaritans knew na sila'y papunta sa Jerusalem, na nagalit, bakit kayo dumadaan dito sa lugar namin? Narinig ni John, nagsumbong kay Kristo, sabi, Lord, hindi maganda tabas ng dila nito. Gusto niyo ba, Lord, magpadala ako ng apoy sa langit para ilagay dito sa mga taong ito? Ganon ang kanyang ugali. But the Lord rebuked him. Ibig po sabihin, when we are with the Lord, makasisigurado po tayo, the Lord will mold our character. Amen po ba yun? The Lord will mold our character. Because John kept on, siya po ay lagi nagsusumiksik sa Panginoon Diyos. Kahit ganon ang kanyang ugali, nagsusumiksik sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, hinahayaan niyang i-mold ng Panginoon ang kanyang puso. Hindi po ba? Ginahayaan niyang i-mold ng Panginoon ang kanyang puso. Sabi po sa Isaiah that the Lord is also our potter. Tama po ba? In Isaiah chapter 64 verse 8, But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you our potter, and all we are the work of your hand. Napakaganda po mga kapatid, yung naibabalik tayo doon sa mold na gusto ng Panginoon sa ating buhay when we stay in fellowship with God. Gusto ba natin yun mga kapatid? Okay, gusto ba natin yun? Alam niyo po, inaalala ko dito po sa Ilocos, sa Bigan. Okay? The clay of Bigan. Ayan, the clay of Bigan. Sabi nila, ito daw po ang pinakamagandang klase ng clay. Kung saan makakagawa ka ng pot, ng jar, na napakatibay. Saan mo lang makikita yun? Doon sa Bigan. Namumold. And what is molding? Let me just explain to you what molding is. Molding, is the process of manufacturing by shaping liquid or pliable raw material using a rigid frame called a mold. Okay? May mold. Mapapansin po natin, ang mold dyan, yung kamay. Di ba? Ang pinaka-moldy dyan, yung kamay. And what is this pliable material? It says here that it must be easily bent or flexible. Bakit ko po sinasabi ito mga kapatid? Taking it from what we have read in Isaiah, you are the potter and we are the clay. Gustong-gusto ng Panginoon, as you have fellowship with the Lord, ako ang magmomolde sa'yo. Yung buhay mo, yung karakter mo, ako ang magmomolde sa'yo. What is my point? Yung clay sa Bigan, pure na pure. Haluan mo ito ng graba, hindi titibay. Haluan mo ito ng iba pang chemical, lalong hindi titibay. What is my point? Kapag minumolde na yung clay, kailangan pure, walang impurity.
Ganun din ang ating puso. Gustong-gusto ng Panginoon as we have fellowship with the Lord, as He is molding us, gusto ko walang impurity. Yung napakinggan natin noon na kailangan ang puso ay durog na durog, pinulbos na puso, this is the time na imo-mold na kita, pero habang iminumold kita, sana wala ng impurity. Wala na yung galit, wala na yung sama ng loob, wala na yung mga hinanakit, yung kabigatan ng puso. Bakit? Gusto ng Panginoon, wala ng impurity. Bakit? Kasi gusto kitang ayusin, patitibayin kita na mas matibay pa kesa sa dati. This is how God wants to work in your life if you continue in fellowship with Him. Kaya pala yung mga doon, yung mga bricks doon sa bigan, if it is pure, kapag pure kita ninyo kahit na hundreds of years old na, tinitingnan pa rin as a tourist attraction. Bakit? Ganun siya katibay. Ibig sabihin, kapag ang puso po natin, pinamold natin sa Panginoon, pure, it will stand the test of time. Amen po ba yun? Sige, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. The same way with what happened to John. Sabi po dito, they were sons of thunder before, mga anak ng kulog. Pero alam niyo po, on the last part of his ministry, ang kanya pong mga sinasabi, marahil sa kanya pong katandaan, siya po ay nagpipreach, ito lang laman ng kanyang bibig, love one another. Diba? Love one another. Yung dating mainitin ng ulo, yung dating padalos-dalos, ito na ang sinasabi niya ngayon, love one another. Ibig sabihin, sa kanyang pagsusumiksik sa Panginoon Diyos, na molde ang kanyang puso. And from this writer, siya po rin nagsabing, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. The Son of Thunder became the apostle of love. Hindi po ba? Kapag tayo daw ay nagsumiksik, nakikipag-fellowship sa Panginoon Diyos, aayusin ng Panginoon ang ating mga buhay. Amen po ba yun? How? Okay? He is molding us for His glory by encouragement. Ini-encourage po niya tayo. God is encouraging us na maaring ngayon ang buhay mo ay ganito. Pero pagdating ng panahon, ito na ang magiging buhay mo. Remember what happened to Peter? Today your name is Simon, but I am changing it today to Peter. Bakit? Because you are going to catch men. Ito na ang magiging pangalan mo. The Lord God cares for your past, He cares for your present, and He also cares for your future. Hindi niya tinitingnan kung ano ka ngayon, ang tinitingnan na ng Panginoon kung ano ka magiging pagdating ng panahon kapag nanatili ka sa Panginoon Diyos. Amen po ba yun? God can see your future at nakikita po ng Panginoon maganda ang kinabukasan ng sinumang nakikipag-fellowship sa Panginoon Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. By the way, tayo po ba ay nakapag-encourage na ng ating ng kapwa just lately? Did you share encouragement to someone just lately? Alam niyo po, ito ang gawain ng Panginoon Diyos. Hindi niya papupuntahan ng isang bagay na hindi niya napuntahan. Hindi niya papupuntahan ng isang bagay na alam niya na tayo po ay mapapahamak. Just like when He said, there will be troubles and persecutions. Pero sinasabi ko sa inyo, na pagtagumpayan ko na yan. This is what He said in John chapter 16, verse 33. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Ito po ang ating Panginoon Diyos na nagtagumpay mula sa kasalanan, nagtagumpay, at ang katagumpayan ito, sinasabi sa ating lahat, tayong lahat ay meron ring room para sa katagumpayan kapag mananatili tayo sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun? Hallelujah. And let me continue. The fellowship with God is molding us for His glory by restoration. By restoration. Okay? By restoration. Alam nyo, sa buhay Kristiyano, me, for a fact, naniniwala po ako, there will be times that life may fail us. Amen po ba yun? Life may fail us. We can make mistakes in our lives.
We can sometimes be down in the rock bottom of our life. Pero alam niyo po, ito po ang kasiguraduhan when we keep in fellowship with the Lord, sisiguraduhin ng Panginoon, hindi ka mananatili sa sitwasyon mo ngayon. Kaya kang iangat ng Panginoon Diyos. He can restore your life back once again. Mas matibay pa kaysa sa dati. Okay, remember the time when Peter denied Jesus 3 times? Pinalitan na nga yung pangalan niya, Simon, you will be called Peter. Pero ngayon, dinideny niya ang Panginoong Jesus. During the trial, I can see the situation that Jesus was here on trial, pero nandun lang siya sa palipaligid. Nandun lang siya sa palipaligid, gusto niyang lumapit, pero people keep on telling him, ikaw yon, ikaw yung apostle. Tapos sasabihin ni Peter, hindi ko kilala yan. 3 beses. And I read from the Bible that on the 3rd time that Peter denied Jesus, nung time na yon, yung kahuli-hulihang beses, nakatitig na sa kanyang Panginoon Diyos. Jesus was looking at him. Taas ko na lang para hindi makita doon. Looking at him. Ang Panginoon Diyos tumitingin sa atin. Our life. Paano natin naitataas ang Panginoon Diyos. And because of that, after the cock crows, marahil sinabi ni Peter, babalik na ako sa dati. Nag-fail ako. I failed the Lord. But, after resurrection, ano po ang ginawa ng Panginoon Diyos? Peter was already there. He started fishing once again. Sabi niya, you are going to catch men, you will be fisher of men. Ngayon, babalik na naman ako, nangingisda na naman ako, kapatid. Ito ginawa ng Panginoon Diyos. Inabot si Peter. Pinuntahan niya si Peter. Sabi niya, Peter, fellowship tayo. Fellowship tayo. Kwentuhan tayo. And while they were having fellowship, ito po yung kwento sa Bible which really happened. Jesus asked Peter 3 times, Peter, do you love me? Siyempre, mapipilitan, nagpe-fellowship eh. Yes, Lord, I love you. Next, Peter, do you love me? Bagsak na buhay ko eh. Oo na lang ako. Oo na lang ako. The 3rd time, Jesus is speaking directly to his heart. Mahal mo ba talaga ako? Will you feed my sheep? Kapatid, anuman ang sitwasyon natin ngayon, maybe we are right there in the bottom. God can turn things upside down pag nanatili ka sa Panginoon Diyos. Amen po ba yun? Mananatili ka sa Panginoon. He can turn things upside down. Kasi unang-una ang umaabot sa atin, ang Diyos na mismo. Aabutin na tayo ng Diyos mismo. Nandyan lang, He is just a prayer away. Isang buklat mo lang ng salita ng Diyos, He can give you encouragement that can restore you right away. Pagkatapos po ng senaryo yon, Peter, he was there waiting for the Holy Spirit to come. Kasama na rin niya ang mga apostles, and then he became the leader of the church. Hallelujah. Praise the Lord. Tuloy-tuloy po tayo. 3rd, fellowship with God, it is transforming us into His image. Ito pala ang tunay na kagalakan. Sabi niya ng Panginoon Diyos, gusto kong magalak ka. Bakit? Ibabalik kita doon sa original kong ginawa kay Adan. I created them into my image. Minold ko yan, minumolde ko yan, I am making man now in my image. Ito pala ang nangyayari when we keep on having fellowship with God. Na hindi lamang tayo nagpaligtas sa Panginoon Diyos. It's good. We receive Jesus as our Lord and Savior. Pero ang pinakamaganda na ang buhay na ito, ka-fellowship mo ang Panginoon Diyos. Bakit? Very soon, you will be reflecting His image. Para ka ng salamin. So lahat na makakakita sa iyo, parang nananalamin sa iyo, nakikita ang Panginoon Diyos. This is how God wants it in your life.
that we will all be transformed in His image. In 2 Corinthians chapter 3, verse 18, it says, "And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness, with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit." We are being transformed if we have fellowship with God. Sisiguraduhin ng Panginoon Diyos, maaaring ngayon hindi mo nakikita, maaaring ngayon naiinip ka, Lord, parang walang nababago sa akin. Lord, parang ang tagal-tagal naman itong ginagawa ko. Remember, present tense ang sinasabi dito. You are being transformed. Parang isang magsasaka na nagkukultivate ng lupa. Maybe it will take time na ang pagsasakang ito, akala mo walang nangyayari, pero pagdating ng panahon, mamumunga. Mamumunga. Bakit? Kinukultivate ng Diyos ang buhay mo. Maaaring ngayon, you are in this situation, parang akala mo wala ng pag-asa ang buhay. Parang akala mo hindi na mababaliktad ang buhay. Maybe you are hurting today. The Lord is saying, "My grace is sufficient for you." Ang aking awa, ang aking habag, kaya kong ibigay sa iyo. Today, as we come to the altar of God, maaari nating tanggapin ang pakikipagrelasyon sa Panginoon Diyos. The Lord God gave His life in order to give you life. The Lord God died in order to give you life. And if we are already in fellowship with God, kapatid, at gusto mong lalo pang paigtingin ang fellowship na ito, kapatid, yung fellowship na nakaka-excite, yung fellowship na pagdating ng panahon, paglabas ko, ito na ang ikukulit ko. Parang si John, makulit pa rin naman eh. Makulit pa rin naman, pero ang sinasabi na ng kanyang bibig, totoo, buhay ang Diyos. If this is your prayer today, gusto mong magpanibago to renew this fellowship with the Lord, inaanyayahan kita dito sa harapan. Come in the altar of God. As the praise and worship sing this song, let us all come to the altar of God. Hallelujah.